Top 5 news this week, January 26 to February 1. Number 5, makikipag-usap daw si President Bongbong Marcos kay US President Donald Trump tungkol sa status ng ayuda ng Amerika sa Pilipinas at ng mga migranteng Pilipino doon. May global confusion kasi since last week nung inutos ni Trump na itigil muna ng US government ang lahat ng ayuda at pautang sa ibang bansa kasi nga America first ang policy ni Trump. I-review raw muna ni Trump kung akma ba sa foreign policy niya lahat ng mga ongoing aid and loan programs. Nagsimula na rin ang US government sa pagtunton at pagde-deport ng undocumented migrants. Syempre, apektado ang Pilipinas dun sa aid freeze kasi marami tayong inaasahang ayuda sa Amerika, especially sa area ng national defense. Sa estimate naman ni Philippine Ambassador to the US na si Babe Romualdez, around 350,000 daw undocumented Filipinos doon. Sabi niya may 24 Filipinos na raw na na-deport mula nung simula ng taon at may 80 pa na nakapila. However, yung mga kaso nila noon pang administration ni Joe Biden na process. As of this recording, inatrasan ng Trump administration yung aid freeze kasi kinwestiyon yun sa korte sa kanila. Although hindi tayo sure na hindi na ulit ipupush ni Trump yun. Mixed signals talaga yung natatanggap ng Pilipinas sa Amerika ngayon. Kaya sabi ni Marcos, kailangan niya makausap si Trump soon for clarifications. Number 4, hinamon ni President Marcos ang China patungkol dun sa Typhoon missiles ng Amerika na nandito sa Pilipinas. So in case you missed it, nag-iwan yung US ng mid-range capability missile systems dito sa Pilipinas after nung balikatan exercises nung May last year. Ever since then, nagmamakto lang China at nagdedemand na isauli na natin yon sa Amerika. Bakit? Yun kasing Tomahawk missiles nung Typhoon launchers kayang umabot ng China at Russia mula dito sa Pilipinas. Now, remember, tad-tad ng missile systems yung mga military bases ng China dun sa reclaimed islands nila sa West Philippine Sea. Now, earlier this week, may military official tayo na nagsabi na may ilan daw tayong sundalo na magte-train gamit yung Typhoon missile system. Nung tanungin si Marcos this week tungkol dun sa issue, ito yung sagot niya. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Number 3, 6 Chinese nationals will be charged for spying on Philippine security operations in the West Philippine Sea. Nitong Huwebes, 5 Chinese nationals ang ipinresenta ng NBI sa publiko. Yung dalawa sa kanila nahuli sa NAIA matapos may ulat na nagkakabit ng CCTV sa tabing dagat sa Palawan at kinukunan ng video ang mga barko ng Philippine Coast Guard at yung activities ng Philippine Navy. Yung iba nahuli sa Binondo, Intramuros at Dumaguete. Dagdag yan dun sa Chinese national na nahuli sa Makati noong January 17. Siya naman nangunguha raw ng sensitive data on military facilities and vital infrastructure dito sa Pilipinas. There will be more arrests daw, sabi ng National Security Council. In related news, si Senator Risa Ontiveros ang tanging senador na tumutol sa pagbibigay ng Philippine citizenship kay Chinese businessman Lee Duan Wang. Sabi kasi ng senadora, maaring konektado raw si Wang dun sa network ni Xia Zhijiang na umaming spiya for China at nagsabing Chinese spy din si Alice Guo. All the other senators approved giving Wang Filipino citizenship. Number 2, nag-number 1 sa Apple App Store sa US ang DeepSeek AI chatbot from China. Tinalo ang ChatGPT. Shook dito ang tech industry hindi lang sa US kundi pati sa buong mundo. Based sa Hangzhou, China ang DeepSeek. Sabi nila di hamak na mas mura raw i-operate yung kanilang platform kumpara sa mga industry leaders na based sa US kagaya ng ChatGPT ng OpenAI. May version pa nga raw ang DeepSeek AI that can run on lower tier chips from Nvidia without significantly affecting performance. As a result, bumagsak bigla by $593 billion ang market value ng Nvidia, a record one-day loss on Wall Street. Cause for concern talaga to among American tech bros. But wait, there's more. Nang testingin ng mga Pilipino tong DeepSeek AI chatbot, pati kami dito sa Rappler, nakita naming may mga sagot siya that reflect Chinese government propaganda and falsehoods. Halimbawa, pag tinanong mo siya about the West Philippine Sea, sasabihin niya in so many words na China ang indisputable na may-ari. Minsan naman, pag controversial sa China yung subject, ang isasagot niya, sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else. Before we go on, we invite you to download our app na may sariling AI chatbot called Bri that can help you stay updated on news and current events. Okay, number 1, atrasado daw ng 4 to 5 years ang kakayahan ng mga estudyante sa public schools ayon sa 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM 2. May mga grade 8 and grade 9 students daw na hindi pa nagagrasp ang mga leksyon na dapat ay natutunan na nila noon pang grade 4 sila.
At hindi lang yan ang nakakabother na findings ng EDCOM 2. 1% lang daw ng pinakamahuhusay nating estudyante ang nasusuportahan ng gobyerno natin, whereas may mga bansa na yung top 10% nila ay may access to scholarships. For instance, sa halos 50,000 na nag-apply na makapasok sa Philippine Science High School noong school years 2022 to 2023 at 2024 to 2025, mahigit 11,000 ang nakapasa, pero nasa 5,500 lang ang tinanggap kasi yun lang ang available na slots. Also, kahit may free tuition na sa state universities and colleges, 4 sa bawat 10 nag-e-enroll ay hindi nakakapagtapos. May mga napipilitang magtrabaho na lang at merong mga talagang hindi kinakaya yung ibang gasto sa pag-aaral. Sabi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Yee, yung suporta ng gobyerno should go beyond tuition fees. Pwedeng stipends halimbawa or mag-adjust yung mga schools para kayanin ng working students yung class schedules and requirements. Marami pang nakakalungkot na findings ang EDCOM 2. Kalahati ng public schools, walang principal. 1,500 ang walang kuryente. 1,000 ang walang CR. Pwede raw abutin ng 20 years bago mahabol ng Pilipinas ang kakulangan sa classrooms. Now, although education per se got the largest piece of the pie sa 2025 national budget at over 1 trillion pesos, siniksik naman sa mga gagamit nun ang military and police training institutions. So yung totoo, mas maliit ang budget para sa public schools, colleges, and universities. Bale, token compliance lang dun sa alituntunin ng 1987 Constitution that the highest budget should always go to education. Alright, that's it. See you again next week.